So, first time in the history na magkakaroon ng group testimonial ang Free Course 101. Hi, good evening, Coach. Good evening, teammates. I'm Ana Castro. I'm a former government employee, and right now we are second week na ng training namin as logistics coordinator. More on the broker agent side. We will handle your customer service. So, yun po. Yeah, I'm Jovi Abling po. Just call me Jovi. And ako po is working as a Shopify manager, online Shopify manager po. Sa US-based din po na client. And nakita ko po yung FC 101 course sa Facebook. Actually, nagka-interest ako doon since nag-ship na din kami ng mga loads, ganyan. So sabi ko, parang interesting yung gantong course. And then, yun nga, nung nag-enroll ako ng 3 days muna, naanohan ako, yung parang sobrang dami na ng learning sa 3 days pa lang ng ng pag-attend namin ng training. And then, sabi ko parang gusto kong mag-focus sa niche na to. So, ako ng yung pinaka-master course, ganyan. And then, yun, ang din is thankful po kami kasi kami sa internship po. So, ito, pa second week na po namin. And then, by next week po is, i-delegate na kami sa mga kani-kanyang client po. Yun po. Yes, congrats. Okay. Well, hello everyone. My name is Ray Reynaldo Pancho. You can call me Ray. Previous work ko, BPO as for more than 12 years as a collection consultant. Right now, we're training, role namin is going to be a customer service under the broker side. My age, naku talaga una ko, is 65 years old. I'm 65 years old. Wow! Senior citizen. Wala Ang talagang galing ni pinipiling Kuya edad. Ray, Kita niyo. Actually, Kuya Ray, kayo yung pinakamatanda naming, Hindi, pinakabata! Pinakabata! Ano ka ba? Pinakabata! Ayan. Congrats po, congrats. Good evening everyone. Good evening Coach Rose and Good mga evening classmates. My name is Fabio Galagar. 61 years old. Akala ko ako ang pinaka-senior. Previous work is OFW as a seaman. Then it was around almost 20 years as a seaman. Then transferred to BPO more than 3 years. Then after that, I was looking for work from home setup. Then I was able to enroll here at FC 101, and I'm so glad. Anyway, before I enroll FC 101, I also enrolled a lot of online courses, either free or paid courses. But this is the only one which is I'm interested of, and it was the right decision. Thank you so much, Coach Rose, and all the coaches. Kala ko ako lang ang senior. Ray, hindi ko sana sabihin tunay edad ko eh. Hindi naman po halata. Akala ko nga po baka 40s lang kayo ni Kuya Ray. Oo, kasi black pa yung buhok. Wala na nga akong buhok. Malabo lang mata ko. Hello po, good evening everyone. I'm Alice Faisiadan. Actually po wala po ako experience sa logistic pero I have a 11 years of BPO experience po. And through the help of FC 101, marami po ako nalaman because of the logistic. Nag-start po ako sa 3 days training. And then, since nakita ko po yung ganda ng course, nag-enjoy po ako pakakaaral ng mga recordings, and enroll ko po yung sarili ko sa masterclass para mas marami pong matutunan. And age po, 30, nakalimutan doon. 36. Nagkwenta pa, sorry. 36 po. Tapos
Thank you so much, Coach Rose. Dati napapanood ko lang 'to, ngayon nandito na ako. Thank you po sa lahat ng opportunity, Coach Rose. Sa lahat po ng coaches, thank you so much po. Meron po akong experience sa logistics, pero ito po kasi, ang sinalihan ko is yung 3 days muna. Tapos yung 3 days pa lang, parang in-depth na rin siya eh. Lalo na yung masterclass. Nung same month, nag-enroll ako February. I think first week ng February yon. Tapos nagandahan ako sa 3 days, parang siksik na siya. Tapos naramdaman ko yung passion na talagang tumulong sa iba na pumasok din sa logistics. Kaya nag-enroll na rin ako sa masterclass. Tapos inaral ko siya in 1 month. Tapos inoptimize ko lahat ng ng OLJ, Upwork, LinkedIn. Tapos may nag-reach out na sa akin. Ganon. Pero may dumating kasi na opportunity sa FC 101 na internship. Tapos yun yung mas pinili ko kasi mas magaan yung loob ko dito. Tsaka gusto ko yung community namin dito sa FC 101. Ang active ng community, tapos matulungin yung community ba. Pagka may tanong ka, tapos kahit hindi pa, bukod sa admin and coaches, yung community din po talaga na nakakatuwa. So parang may friendship kami dito sa loob, may support, ano pa tawag doon? Support May system. Opo, at saka may suporta po kami sa isa't isa, nakakatuwa. And I'm 28 years old po. Yun lang. Ayun. Thank you po, Coach. Yeah, 37 years old here. Ano na to? Pang ilan na ba tong client na to? Hindi ko na mabilang. Charis. Mamigay ka Ano, naman start- daw. Nag-excel. Thankful kasi si Coach Rose at saka yung coaches dito super maalaga, maano sila. Very entertaining lahat ng questions mo kahit wala ka pang experience, talagang parang feeling mo confident ka kasi nga may may backup, parang ganun. Yun ang naano ko. Tapos first client, second to third, fourth, lahat-lahat na. Tapos dito pa, unexpected to kasi tinanong lang ako, may experience ka ba about drainage? Sabi ko, mayroon, parang mayroon, parang ewan. Sabi niya, sige, refer kita. Sabi ko, kung siya tatakot ako, no worries kasi may training naman. So, nag-ano lang ako kasi may invitation for interview. So, I'm very thankful to Coach Rose, Coach Ces, at saka sa company na nag-accept sa akin. Tapos, may pa-freebies pa. Tapos, nauna lang ako sa mga batches ko kasi napunta ako sa parang in need sila. Tapos, siguro intern din siya, pero pang third week ko na this week, coming week. But Oo. all is okay, all is good, aligned, and manageable, and perfect para sa akin. Parang gano'n. Although, nagkakaano naman kasi, hindi pa, to be honest guys, wala pa akong na-touch na mga videos. Kasi nagtatry ako, hindi ko pa siya ma-touch talaga. Alam niya ni coach kasi magdidig in na sana ako. Kaso nalilito ako kasi may mga need i-touch, parang ganun. Pero as in, dito pa lang sa sa mga chats and all, very okay na sila. Kaya no need na para sa akin, no need ako hindi naman sa confident ako or overconfident kasi nga nagbabase naman pag may experience ka na, tapos kung madaling ma-approach naman yung mga coaches, nasasagot naman nila lahat-lahat nang walang pag-iimbot walang pag-iimbot. Kahit na may current client, tapos i-refer ka pa kasi alam nila na baka kaya mo, parang ganon. Diba? So I'm very thankful sa FC 101. And, Oo. Saka kasi, Oo. ewan ko nagtataka talaga din ako dun sa mga nagrereklamo na hindi daw kami nagre-reply. Kasi as far as I can remember, pag nakita ko yung admin na parang hindi ni-replyan yung isang estudyante, kukulitin ko yun eh. Kasi syempre hindi naman ako laging active nga sa Discord or sa Facebook. So, may mga admin na humahawak nung account ko, ganun. Tapos pag nakita ko na parang hindi niya na-replyan, kinukulit ko yun. Na bakit hindi mo to sinabi sa akin, hindi mo na-replyan, ganyan. Kaya din nagtataka ako, bakit nakaka-receive ako ng ganung complaint, ganyan. Samantalang nare-replyan naman. Doon ako nagtataka talaga. Sa akin, wala akong complaint. Wala akong complaint. Yung complaint ko lang, but ang
ang babait niyo, charis. Parang ano, parang, oo, kasi nga, as in guys, spoon feed kayo, parang ganun. Para sa akin lang ha, spoon feed kayo. Alam niyo ni Coach Rose, nagsasabi ako sa kanya, at saka kay Coach Ses. Hello, Coach Ses. Ano, nag-open ako sa kanila, parang nag-observe naman ako, parang ganun. Mm. Parang spoon feed talaga siya, tapos very, very, very open. Parang nandun na sa lahat. Parang ano talaga, wino-walk through kayo sa lahat-lahat. Tapos imposible namang hindi kayo magkaka-client talaga. Kahit kayo lang, as in. Sariling sikap, tapos back up nyo yung videos, tapos sila Coach Rose at Coach, yung FC 101, as in makaka-client kayo. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, more and more pa. Makakabuo kayo ng agency, parang ganon. Oo, magkakaroon na po yan ng agency, by the way, si Ate Din. Ang problema lang niya, paano outsource? Oo, as in. Pero anyways, I'm praying, pero I'm very thankful. Isa ako sa na-interview ng partner agency ni Coach Rose, and I'm very much thankful kasi kakaiba siya. Hindi ka pa 3 months old sa company ha. Like day 1, pumasok ako, tapos nag-send ako ng mga resibo kasi yung agad yung inasikaso. Di ba sigurista? Inasikaso ko agad for reimbursement. Hi, client. This is the receipt of my generator ako, guys. My laptop, my second monitor, lahat-lahat. Hindi siya umabot ng $800, pero more or less, hindi naman siya bumaba ng 700. Oh, tapos after 1.5, I guess, 1.5 day. Nag-ano na siya sa alam niyo na, guys. As in, super real yung yung freebies, yung perks. Ang sarap. Ang sarap, as in. Kaya thankful ako sa sa FC 101 kahit, wala, hindi pa ako kasi nag-apply kasi nga, nag-pause muna ako. Kasi nga, yung in-applyan ko is coach sa FC 101. Ang ginawa, refer ako ni Coach Rosa doon sa partner. I'm Angeli Azote. Hello again, classmates. I'm Angeli and I'm 37 years old this year. So hindi pa 36 pala kasi hindi ko pa birthday. It's a time. Before I was in logistics as third party naman yun siya for an e-commerce site. But for 2 years, and then I wanted to go into work from home setup. Matagal na, but hindi ko lang alam how. So parang di ba marami tayong nakikita na may mga general VA, executive assistant VA, blah blah blah, but I didn't find meron nga copywriting, nag-enroll din ako, pero never ko siyang na-attendance where like nagbayad ako pero hindi ko siya na-attendan, 'di ba? So just recently, tas alam mo coach, effective yung mo, Coach Rose, yung ads mo. Labas talaga siya ng labas. Nakwento ko to kay Makulit ba, makulit? Irene din. Labas talaga siya ng labas. So sabi ko, ay meron palang freight VA, ganyan-ganyan. So trinay ko siya. Dun, I think lahat tayo nag-start from the third 3-day challenge. Tapos ako, si Coach Rose, lahat ng 3 days ko. And I swear, meron na talaga akong confidence to apply even after the 3 days. Totoo yun. It's overloaded. Very complete. Totoo yun. And although galing akong logistics, but iba kasi ang US and Canada setup, di ba, from our local. So, meron talaga akong confidence kasi parang alam ko na lahat. Sorry, makapal ang mukha. But, so, I really opted, hindi pa natatapos, parang second day pa yata tayo, Coach Rose. Parang na may mga snippets na of the masterclass. Sinabi ko talaga, ay, ito yung gusto ko na. Parang gusto ko na mag-focus sa freight virtual assistants. And I did enroll right away doon sa masterclass, which was totoo, in-depth talaga siya. Nagamit ko talaga siya sa when we had the opportunity to be
interviewed for real work. But it's also true na meron nang nag-reach out also kasi advantage din talaga to have the training already, Coach Rose. They said that at least most of yung na-interview ko, at least meron na daw akong experience with the trainings pa lang. Kasi alam ko na yung life cycle talaga of the process for US and Canada na freight. So yun. And then when I had the opportunity, ito pa rin din yung pinili ko, the opportunity that was passed on to the FC 101 students because I wanted na merong coach. And in FC 101, totoo yung mentoring and coaching. They are not selfish with the knowledge and expertise nila. They really help you. Kasi ako, I would admit, parang zero ako when I started. And then I kept on asking them about, ano nga yung ganito, ganyan, ano yung process ganito, ganyan. Even sa application, nag-send ako kay Coach Rose. Honest. Pina-check ko siya, nag-reply naman siya. So, hindi ko alam kung bakit sinasabi nilang hindi nag-reply. Kasi meron talagang magre-reply either your classmates, but most of all, yung admin and of course, si Coach Rose, nagre-reply talaga. So, yun. It helped me sa interview and finally, I landed a job na, totoo yun, may freebie. parang hindi ko parang at first parang sabi ko, bibigyan talaga? Kasi hindi pa nagsa-start, Coach Rose, di ba? Oo, may ano na, yeah. Oo. Parang But meron ng unbelievable, di ba? Yeah, and yun. So, it's a good start for me and I really have to thank the FC 101 for that. So, meron akong niyan. I have really grateful for the team of FC 101 of Coach Rose. So, thank you very much. Yun lang. Okay, hello everyone. I'm Irene. I'm 34 years old from Pampanga. My previous work, I was a logistics coordinator focusing on track and trace for almost 5 years. After the training, I will become a freight broker agent. I'm very thankful po sa Freight Course 101 kasi within just 1 month, nagkaroon na agad ako ng work which is dito sa agency kung saan tayo ni-refer nila, Coach. Ayun. So, ayun nga, kahit meron na akong logistics background dahil sa Freight Course 101, doon ko mas nalaman na ang lawak pa pala ng logistics at ang dami-dami ko pa dapat na matutunan, hindi lang sa akala ko nga lang noon parang freight forwarder lang yung logistics umiikot. Yun pala, after that, ang dami pang mga roles like yung sa truck dispatching which is yun yung may depth na information na tinuturo dito sa course. So, yun lang. Marami tayong matututunan dito. Tsaka very informative. Lahat, walang tapon, walang sayang dito sa course na to. Ayun. Thank you po, Coach. Yun lang. Yes, hello po. Good evening. Hello, everyone. Okay po yung audio, Coach. Hi, Coach. Ayan, nakausap kita personal. Pero thank you so much ayun nga, pag i-reply, talaga, Coach, nag-reply ka naman. Pero, yes po, this is Aubrey Iniego and 41 years old. Coach, alam niyo ba, wala na akong balak magtrabaho. Parang gusto ko na mag-resign sa work. From BPO po ako. And gusto ko na mag-resign sa work. Sabi ko sa asawa ko, mag-business na lang tayo. Ang tagal ko pong kinlik yung enroll. Pero inquire na ako. Regarding, sabi ko, curious ako dito, ano pa yung free VA na to? Kasi parang ang daming mga nag-advertise ng mga enrollment, ganon, trainings. Pero kasi may mga talaga na, yung trainings niya, webinar. So parang kulang. Tapos yung nalaman ko na, ilang oras po ba yun? Nasa around 3 to 5 hours, ganon. So, ibig sabihin, marami siya ituturo for 3 days, gano'n. Talagang, tapos yung nag-attend ako, wow, sabi ko, 1 day pa lang. Ang dami ko nang natutunan. Tapos, yung 1 day pa lang, nag-interesado na ako. Sabi ko, wow, parang, eto na to, parang, kasi kung di man ako magbi-business, into transition ako for VA. Tapos,
yun nga, hindi ko naman alam yung niche ko. Sabi nila, kailangan pagka mag-VA ka, alam mo yung niche mo eh. Hindi Oo. ko lang from center. Ano nga ba yung ano ko, calls. Actually, kaya ayaw ko na rin po mag-call center is yung voice ko po, nagkakaroon na ng problem. Ganon, parang, hindi ko na alam. Lately, nagkakaroon na ako laging ubo, hindi ko na alam. Tapos namamaos. So, pinag-pray ko talaga. Sabi ko, Lord, gusto ko na po mag-business. Pero dito pa rin ako dinala ni Lord sa Freight 101, sa FC 101. Bakit kaya pinagtrabaho? Tapos, nakakatawa pa, akala ko yung training po natin, coach, yung mock interview is just a training. Sabi ko, sige nga, try ko. Kasi lagi po akong failed sa training, ay sa interview. Lagi akong failed doon. Sabi ko, ayoko na rin magpa-interview. Pero since, ano lang naman to, training, so try natin. Marinig natin kung ano yung mga questions, ganon, maging familiar. Aba, nagulat ako. Nakapasa ako. Sabi ko, babes, sa asawa ko, nakapasa ako. 7 lang kami. Una po kasing batch, 7. Sabi ko, Lord, thank you. So, doon pa lang, so much thankful na ako. Ginamit na instrument si FC 101 ni Lord dahil nga, alam mo yung parang wala na sa isip ko magtrabaho. Pero ito na, at the same time, internship, parang feeling ko kahit hindi, virtually lang tayo, very personal dahil yung learnings mo before ka mag-work, talagang nire-ready ka. Yung lahat ng information na kailangan mo, tulad nga po sinabi ni Ma'am Bing, spoon feed, talaga pong lahat yon. Sobrang na-appreciate ko po yung mga information, lahat na kailangan namin matutunan before na sumabak talaga sa work namin. And then, thankfully as well, talagang God willing, this is FC 101, talagang instrument ni Lord. Dahil sa pangdinig niyang prayer ko is yung, dahil sabi ni Coach Ses, ang talagang hinahanap is customer service. Sabi ko, Lord, calls na naman to, pero okay lang. Parang ang dami-dami kong matututunan pa while working. At the same time, narinig ko pa yung sa masterclass ng mga inclusion. Sabi ko, babes, napakadami, grabe. Tapos 1 year pa. Sobrang hindi sayang to, babe. Sabi ko, ano ko na to? So, nag-enroll po ako, di ba, sa masterclass. And then, sabi ni coach, kailangan ng customer service. So, okay lang. Ano naman parang di naman ganun kabigat yung work, ganun. Tapos, thankfully, yung na-interview ako, nakita niya na may collection background ako, nilagay ako sa, back office, accounting department collection na, role. So, sabi ni Coach Des, nako, magkukulang na naman ako sa mga kailangan niya uli magdagdag. So, parang hindi pala talaga nakalinya yung collection na role po. Yes. Which is yun nga, sabi po ni partner agency, may kailangan kami nga. Actually, in need niya na Tapos, 1 week lang daw ang internship ko. Doon ako medyo kinabahan. Sabi ko, 1 week? Gusto ko sana 2 weeks Gusto ko talaga, Tapos nga, sabi niya, by May 4, it will start na. Ganun, wow! Sabi ko, wow, blessing talaga. Sabi ko, Coach Rose, sabi ko, grabe naman tong FC 101. Ginawa ni Lord para sa akin. Alam mo yung, parang ayoko na mag-work pero nilagay niya ako ulit. Tapos, enroll ka. Hindi ko, actually, na-late po ako doon sa early birds 7:19. Pwede po ba 797? Hindi. Tapos na talaga ano na lang yun. Pero okay lang, 897. Tapos, wow, 3 days pa lang talaga, Coach Rose, napakarami na talagang information na. Yun nga, sabi po ni Mama Abigail na talagang parang feeling mo ready ka na kahit wala akong experience sa logistic, di ko alam kung ano ba yan. Ganon, parang after 3 days, confident ka na mag-apply. Ready ka na. Kaya, ang finokus ko noon, yung after that, yung paggawa ng portfolio, yung paggawa ng resume, yun. Tapos kasi nga, feeling confident na after 3 days. Pero luckily, and thank you Lord dahil sinagot niya yung prayer ko na yun nga, hindi masyado sa calls, mapunta. Dahil alam naman niya, at the same time, super smooth na naging flow ng pagkaka-hire po sa akin. Hindi ko po na-expect yun kasi sobrang hirap din po kasi mag-apply yung process. Pero ito, nagulat ako. After interview, another interview. Tapos, yun po, Coach.
sobrang thankful po kay Lord ginamit niya po FC 101. So, very encouraging. Kaya talagang hindi ako magdadalawang isip. May mga friends ako, talagang ito kinikwento ko, try mo FC 101. Talagang very helpful, makakatulong if you really wanted to look for a job or a niche, kung di mo pa alam. Asawa ko nga rin po, parang nag-interesado na siya Pero ako daw po muna. Kasi nakikinig din siya doon sa 3 days. Nananahimik din siya kapag po siya with me. Wow, ang galing naman niya. Yun po, Coach. Thank you so much. Yun lang po. Hello po, good evening. Hello. Good evening sa Pilipinas at good afternoon dito. I'm currently OFW. I am Abigail Renedo. You can call me Abby. And I'm thankful dahil isa na ako sa mga ini-interview ni ni Coach Rose. Actually, na-encounter ko ang FC 101 since 2024 pa. Ang kulit niya, like Angeli, dun sa mga posting. As in, sabi ko, ano ba to? Kasi since OFW ka, gusto mo yung asawa ko kasi, na before magkasama kami dito sa Kuwait, I'm currently working in Kuwait. So before magkasama kami, so since nagkaroon ng sakit yung asawa ko, bumalik siya sa Pilipinas. So currently nasa Pilipinas yung asawa ko at ako nandito. So ang sabi ko, gusto kong maghanap ng ibang trabaho. So nagsa-search ako. But then katulad ng iba sa mga classmates ko na nag-enroll din sila sa mga ibang online class, which is true, merong copywriter, merong VA, sobrang parang hindi ka satisfied doon sa mga nakukuha mong information. Kasi siguro dahil sa hindi mo siya, nasa heart mo, hindi siya yung talagang gusto mong gawain. So since currently I'm working as a coordinator in cargo, so more on aviation industry. So for 13 years, I'm working in an international aviation. So parang ang sa akin kasi ang mga connections ko is logistics, freight forwarder, brokers. So parang napapazal ako na parang gusto kong malaman kung paano sila gumagalaw. Kasi international So syempre sa Pilipinas din nag-work din ako as a cargo agent. So parang sa akin, sabi ko parang gusto kong malinya kung halimbawa man na bumalik ako sa Pilipinas, gusto kong malinya yung profession ko ulit as a logistic or as an agent ulit sa aviation. So parang naghanap ako talaga, as in since 2024, naghahanap ako ng work online na magla-line up dun sa knowledge ko with regards to sa cargo industry. So, eto naman, saktong-sakto si FC, ang kulit sa page ng Facebook. So, sabi ko, ano bang meron dito? So, 3 days, sabi dun sa post is within 3 days, parang malalaman mo na kung ano yung mga ginagawa as a dispatcher. So, sabi ko, dispatcher. So, nung nakita ko yung may mga trucks, tapos kung ano yung mga pag-uusapan, sabi ko, okay, so, anong catch doon? So, nag-reach out ako sa Messenger, nag-message ako dun sa admin. And then sabi nila nasa early bird pa yun, 6,000 kasi batch November ako. So parang nasa 6,000 something pa yun. So naabutan ko pa yun. At the same time, nung sabi ko 6,000, okay. After, parang sabi ko, sige, stop muna ako kasi wala pa akong budget Meron silang 3 days challenge. So umattend muna ako doon. Na doon din ako na katulad ng lahat sa atin na-amaze kasi with that 3 days sobrang dami mo nang malalaman. So true talaga na doon sa 3 days na yon, challenge talaga sa'yo kung kukuhanin mo pa ba siya, itutuloy mo pa ba or hindi na. And then afterwards, after ma-take nung 3 days challenge, nag-challenge ulit si coach actually na kung sino may gusto. Sino lang naman, hindi naman sapilitan. Meron kaming no-offer na ganito na masterclass. Sabi ko, okay, masterclass, and then nakita ko nga yung flow ng ituturo. Sabi ko, okay, sige, itatry ko. So, medyo na-delay pa yon ng mga ilang araw pa na after ko makausap yung admin, sige, titignan natin kung paano ko gagawin. Hanggang sa nakapag-ipon ako at the same time, nagbayad na ako. And dun na
actually, nung time na nagbayad ako, hindi pa, parang isang beses lang yata, 2 beses na ako ng, ng live. So sabi ko, kasi sa work ko, shifting kasi, so parang ang hirap din sa akin na makakatch ng live. So, nung time na nakapag-live ako ng 2 times, doon mismo sa may self-pace, yun yung inaaral ko. Na-delay pa rin yun. At nung nag-post si coach na, meron tayong may mock calls tayo para sa partner agency, ganyan-ganyan. So, sabi ko, okay. Hindi ako interesado doon at first. Honestly, hindi ako interesado. Sabi ko, sa akin ba yan? Kasi meron na akong trauma na parang na-discourage ako kasi meron akong na-encounter before na ibang lahi na parang isang araw lang, na agad siya, nag-back out na agad. Parang hindi niya muna nalaman kung anong nangyari. So, sabi ko, parang hindi ko pa yata linya na mag-try ng makol. And then afterwards, mga siguro after 2 weeks yata yun, coach, no? Nagkaroon ulit ng panibago. Sabi ko, sige nga, try ko. So, nung nag-ask si coach kung sino pa yung gusto na mag-try ng makol, nag-volunteer ako. So, nung tinawagan nga ako, nagulat din ako sa interview na partner agency na pala, yun talagang papasokin namin. Kaya, doon ako parang, okay. Kasi nung time na na-interview po ako ng partner agency, wala siyang, as in, nag-question lang siya kung parang tinanong niya lang ako kung ano yung mga previous experience ko. So, in-introduce ko lang yung sarili ko. As in, nakinig lang siya. And afterwards, nag-disclosure na siya kung ano yung meron sa company at the same time, kung ano yung magiging trabaho. So, parang sabi ko, okay, ano ba to? Acceptable na ba to or ano? So, nakita ko na lang na isa ako doon sa mga nakuha ng partner agency dahil doon sa mga experience ko. Kaya, thankful ako sa FC 101 kasi sa sobrang kakulitan nyo, hindi nyo kami tinananan. Salamat sa mga coaches. Okay? And then sa mga coaches kasi yung mga turo ng mga coaches din kasi based din talaga sa mga actual experience na sa mga partner agencies at saka sa mga experience din nila doon sa mga nakatrabaho nila. Kaya natutuwa kami kasi sinishare nyo, hindi nyo kinikip sa mga gustong matuto. Hindi katulad ng iba na nag-gatekeep sila na to the point na, alam mo yon, hindi mo na maiintindihan kung ano yung flow talaga nung totoong course na kinukuha mo. Kaya thank you sa mga coaches. Yan lang po. Hello everyone. Siguro among sa lahat ng mga nag-testimonials, ako siguro yung professional and nasa word ng logistics in terms of port operations naman dito sa Philippines. So ang experience ko is sea freight and import operations, FCL naman yun, coach. So at first, nung nag-try ako dun sa 3-day VA challenge, freight VA challenge, sabi ko, ano kaya yung mga matututunan ko? And then, nung as along mag-start na yung training, from day 1 to day 3, ang tumatak sa akin, na sinabi ni Coach Rose, is yung you are ready to unlearn what you have learned. Okay? Kasi, since licensed customs broker ako, baka mamaya feeling know-it-all, parang ganon. Pero kasi, sa approach naman ni Coach Rose, sinabi niya na when you are ready to unlearn everything that you have learned in the industry, syempre, mas maa-absorb mo siya ng mabuti. So, nung trinay kong gawin, yung sinasabi ni Coach Rose na alisin ko lahat ng mga past na experiences ko, lalo na sa amin, sa port operations kasi. So parang ang is lalo na sa tracking, coach. 'Di ba doon sa atin is track dispatching yung na-feature dun sa mga nauunang advertisement. So akala ko same siya nung track dispatching dito sa Philippines. Which is parang pag-iisipin natin, lalo na kung nasa port operations ka, ay malabo to, parang ganon. Pero trust me, malayo yung industry ng truck operations dito at dun sa natutunan namin sa freight course and then dun sa application ng industry
sa truck dispatching naman sa US. And then, after that, after ko mag-start ng training, sabi ko gusto kong ituloy pero sabi ko parang ayoko kasi that time may trabaho pa ako, hindi ko siya matutukan. Tapos interested ako pero parang feeling ko hindi pa ako ready. Sa katulad sa iba kasi wala akong time or siguro in denial lang po ako at the time na kailangan mo siya pero hindi mo ginugusto. Alam niyo yun, coach, yung alam mo talaga sa sarili mo na gusto mo siyang malaman, gusto mo siyang matutunan, and gusto mo magkaroon ng transition from on-site to work from home kasi pagod na rin yung katawan natin sa pagko-commute, no? So, sa 12 years, more than 12 years in the industry na on-site din, medyo tumatanda na rin tayo, 42 years old na rin tayo. So yung tawag ng katawan natin, hindi na natin nakakayanan na dati okay pa yung sa logistics kasi almost kulang na lang 24 hours yung ibigay mong oras dun no. So kumbaga sa mga nakakaintindi na almost 24 hours kasi pag nasa logistics ka, you are on call palagi. So dun sa freight masterclass ni Coach Rose, dun ko naintindihan na malawak pala siya. Okay? Hindi lang pala siya yung life cycle na meron tayo sa logistics dito sa Philippines, which is doon ko naintindihan na mas enjoyable pala siya, less stressful pala siya. Yung mas magiging maganda rin pala yung situation mo, hindi pala hindi pala pwede pala tayong makaalis dun sa napako tayo sa sistema na alam natin na ito lang yung kinagisnan natin sa logistics dito sa Philippines. Hindi ko dina-downgrade, dina-downside or anything negative about the Philippine port operations, logistics and everything kasi naging bread and butter din niya ng buhay ko. Pinaganda niya yung buhay ko. Thank you, boss. Kung makikita niyo to sa mga sorry coach, sa mga kasi meron na akong nakita to be honest, yung mga connections ko, nakita ko na nag-like, nag-comment dun sa freight course. So, hello sa inyo. Sorry. Tapos, kasi parang pag nasanay ka doon sa industry na yun yung parang akala natin kaya magbigay lang ng opportunity para sa atin. So, dito sa freight course, to be honest, magiging malawak. Sobra. Kung ang alam lang natin is straight, meron palang different pathways to earn more. Not just to earn more, pero yung mabroad din yung connection, yung network natin. So, yun yung ibinigay ni Freight Course sa akin. And then, with the mock interview, actually nalaman ko lang siya, sinabi sa akin ng classmate ko dito sa Freight Course na merong mock interview na nangyayari. So, na-miss ko yun kasi feeling ko din hindi rin ako interested at first kasi parang hindi ako ready. Sobrang hilaw. And then nung sa mock, sorry ulit. Sa pagdating sa mock interview, Diyos ko, coaches. Ay, Diyos ko, Maria. Yung nginig ko po sobrang anlala. Tapos, sabi ni coaches, masyado daw akong kabado. Oh, Diyos ko, para ako kulang na lang kainin ng lupa ko. Ay, Diyos ko talaga. Tapos, hindi ko mabigay ng yung mga tinatanong niya. Parang, alam ko siya sagutin, coach, pero hindi siya lumalabas sa bibig ko. Talagang, ang lala talaga. Yun yung naging experience ko with mock interview. And then, napagbigyan ulit ako ng chance. Siguro kasi naibigay ko naman, hindi nga lang 100% yung sorry coach. Yung pagbibigay ko ng terms, I mean, yung terminologies, hindi ko kayang, kasi isa pa yun coach, hindi ako fluent sa English. Doon sa naging past experience ko, 100% Tagalog. And ang kausap din namin is Tagalog, Bisaya, mga ganun din. So, hindi talaga siya pang call center katulad ng mga experience nila, yung nagkaroon ka ng idea at least na paano i-present yung sarili mo sa foreign
clients, ganun. And yun yung naging edge siguro din ng mock interview na binigay ng mga coach na maging confident ka of what you have learned. So since inaral mo siya, mas magkakaroon ka ng edge kasi naintindihan mo siya. And yun din naman yung kailangan mo i-present yung sarili mo. Yung natutunan mo, yung nalaman mo, and you are willing to learn everything in this industry. So yun din yung nagbigay sa akin ng confidence na sige, sa second interview, ko ginoo talaga. Coach, sorry talaga. Ang lala talaga ng coach. Pero all is well, thank God. And sa mga nagsasabing hindi nagre-reply ang mga coaches ng Freight Course 101, eto, honestly, nakakahiyaman aminin, pero we hours in the morning, nagme-message ako, and yet nagre-reply sila. 3:00 hanggang 6:00 ng umaga, nagre-reply sila. Kulang na lang di sila matulog. Nakakaawa din, hindi halos sila natutulog. And si Coach Rose, kung sasabihin nyo na hindi rin nagre-reply, sorry kayo, Day. Kasi, Diyos ko, kahit ilang oras pa yan, sasagutin talaga. Then, ako kinukulit ko din minsan si Coach Rose, nakakayaman aminin. Pero syempre, dahil nga kailangan ko magtanong. So, yun, inaantay ko naman din. So, pasensya na kayo, Coach, napamungis na naman ako. Sorry. Anyway, yun lang po, and thank you. Ayan, thank you so much, Ate Ruth. Ayan. And syempre, na-appreciate din namin yung pag-share nyo ng mga job hiring. Lagi siya nag-share eh. Hindi siya selfish. Lalo pag nalalaman niya may mga hiring, nakikita ko yun. So, thank you. Alas 3 So, ng kung madaling kayo araw, din- nagsishare pa. Oo. Oo nga. Kaya Alas kung 3 kayo ng madaling may araw, alas 5. Oo nga. Hindi Oo nga. napagod. Nakikita namin yun. So, Thank you po. ayun. To be honest, guys, hindi ko alam yung sahod nyo eh. Baka iba-iba. I'm not sure kasi iba-iba kayong role. Tama. So, hopefully naman ay masaya kayo sa rate nyo ngayon as sabihin na natin na hindi ko ma-sure kung ano talaga yung rate nyo. Basta, meron lang akong idea na 800 yata. Tama ba? 800 to 1,000? Am I correct? So, kasi iba-iba daw ng role, iba-iba din Correct. ng rate. Yun ang pagkakaalam ko. So, hopefully maging masaya kayo dyan sa ating partner agency. At kung may mga issues kayong ma-encounter, just let me know. So, open naman po kami sa mga concerns. Coach Rose, yung partner agency natin, thankful din sila sa FC101 kasi na-amaze sila dun sa mga nai-interview nila kasi hindi talaga, kumbaga, hindi na tameme yung mga nai-interview niya kasi more on, mga experience is more on brokering, aviation, logistics. Kaya sabi niya, nung partner agency is, thankful siya kasi hindi basta-basta yung kinuha ng mga client, na mga staff ng FC101. Yun ang sabi ng Yes. partner agency. Oo, and to be honest guys, napakadaming client na lumalapit sa amin na